Nagpahayag ng kanyang buong suporta si Senator Christopher Bongo para kay Vice President Sara Duterte, kasunod ng ginagawang pamumulitika dito patungkol sa usapin ng confidential fund. Pahayag ni Senator Go, tiwala ito sa kakayahan at integridad ni Vice President Inday Sara Duterte bilang isang lingkod bayan. Kasama na rito ang tamang paggamit nito ng pondo ng taong bayan para sa hangarin nito na mabigyan ng dekalidad na edukasyon ng mga kabataan at masiguro ang kaligtasan naman ito bilang tumatayong kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Dagdag panigo, subok na ang pagiging tapat ni Inday Sara noon pang alkalde ito ng Davao City, kung saan bilang chair ng City Peace and Order Council at miyembro ng Regional Peace and Order Council ay naging tahimik, mapayapa, at insurgency-free ang syudad at buong Davao Region. Sa programang Gikan sa Masa para sa Masa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa SMNI, kasama si Pastor Apollo Siquibuloy, ay kinumpirma nito na dati nang gumagamit ng confidential fund ang anak na si Inday Sara para sa seguridad ng Davao City. Si Inday ni Mayor, all these years may intelligence fund yan. Ako may intelligence fund ako. At the outset, sabihin ko na sa inyo, anong produkto namin binigay sa Davao? Who was the first dito sa Pilipinas na nagkaroon ng mapayapa? Na walang komunista. May komunista pero nandiyan na sila sa bukid. Hindi pumapasok dito. Anong ginamit namin dyan? Laway? Tatanggap yung komunista ng laway? You know, pacification is a long process. We have to strengthen the barangays, gastusan mo yan mo, pastor, at yung iba bilihin mo. Yung hindi mo talaga makuha, pero popular sa tao sa barangay na yan, malakas, kasi mabait, at saka nandyan nakaimbudo yung kailangan bilihin mo dahan-dahan. Those are the use of intelligence, uses intelligence fund. Paliwanag pa ng dating Pangulo, taliwas sa akala ng iba, ang intelligence fund ay mayroong auditing kung saan ito napupunta. Ito naman kasi ang mga taong iba, akala nila na pagka-intelligence, wala ng audit. Hindi, pastor, dito sa atin may audit talaga. You have to, ito binigay ko kay barangay captain. Oo. At tatanungin talaga, nakuha yan. Natangkap mo ba yung pera na yan? Look, marami kayong kilalang military everywhere. Ikaw, pastor, alam mo. Ako lang ang presidente o mayor noon na may periodic command conference. Mayor ako, pinapatawag ko yan almost every other month. Lahat yung pulis ngayon buhay pa. Pagkatapos ko mag-discuss ng problema, sige, gastuhin mo yan ninyo sa bahala na. Just give me the right information. Bilhin mo sa kabit mo NPA, wala akong pakialam. Basta produce the results. Ganon ako ng presidente. Buhay lahat yung military pati pulis. Sinong presidente na tumatawag ng gano'n? Payroll niyang pagkatapos, pastor. Ayan, nakikinig sila. Yung intelligence fund, kayong mga, well, I suppose, Inday has a way of doing it kasi yung ROTC pati PMT gusto niya i-revive plus itong pasok ng mga komunista sa eskwelahan. Yes, Mayor. Kaya nga palakasin niya yung PMT. Kaya yung man yung nag-iimber na, where do you think the enemies of the state get their manpower na may utak? Di ba yung estudyante natin? Yes. Mga taga-UP, sila yung mga ideologues. Yan ang hindi. Akala kasi nila intelligence pala na binubulsa. Yun sa mga kurakot. Pero itong pamilya na ito. Giit pa ng dating Pangulo, lumalabas ang mainam na panghuhusga ng isang tao sa oras ng ito ay kumukundi na. Men judge best when they condemn. Ang pinakamagandang paghusa ng tao, lalabas yan, especially yung
ididiin niya yung tao. Ganon yan. So, walang maniwala. Wala, diwag. Total. Alam nung, ilang taon na ako na. Nag-retire na ako. Pumasok ako ng mayorship, same door. Umuwi ako pagka-presidente years after, same door, same lifestyle. Ito, naghihiram pa rin ng jacket sa iyo. Ang anak ni Duterte na si VP Sara ay kasalukuyan ding Vice Chair ng NTF-ELCA kung saan kitang-kita ang katapangan at malasakit ito sa pagsusulong sa kapakanan ng buong sambayanan. Sa pakikipaglaban sa mga masasamang elemento ng lipunan na pilit na gumagawa ng paraan para pabagsakin ng gobyerno at sirain ng bansa. Sa kabila ng mga hamon na hinaharap ng bansa, panawagan ni Go sa publiko na magkaisa at sama-samang tulungan ng gobyerno sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice Presidente Sara Duterte upang maisakatuparan ng iisang hangarin na mabigyan ng mas matatag, maginhawa at ligtas na bansa ang bawat Pilipino. Anigo, gaya umano ng sinabi ni VP Sara, sa dami ng global at local issues na nakakaapekto sa ating ekonomiya na nakadaragdag sa pasanin ng ordinaryong Pilipino, ay wag nang magpadala sa awayan at pamumulitika at sa halip ay maging bahagi na lamang ng solusyon at tumutok sa mga gawaing kinakaharap bilang mga lingkod bayan. Serbisyo muna, bago politika. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News.